Dahil nga sa mga sinabi ni Chang Susan, ay nagtampo nga itong si Zoe. Kaya naman, instead na magstay sa bahay ni Annalyn, ay umalis nga siya at nagpagala-gala nga sa may daanan. Pinuntahan niya ulit ang kanyang sasakyan. Ngunit dahil sa sobrang tagal ng mekaniko niya, ay naaabutan na siya ng mga ibang tao. Ang matindi pa doon, isang grupo ng kalalakihan nga na puro lasing na ang umatake sa kanya. Mabuti na lamang at may isang babae na naligtas sa kanya. Ito'y walang iba kundi si Melba. Laking palaisipan pa rin kung sino nga ba itong si Melba. Siya kaya ang tunay na ina ni Zoe? Siya kaya kapatid ni Lynette? Ngunit kahit ganun pa man, ay tela naman nagtiwala itong si Zoe sa kanya. Sumunod ito nang mag-alok ito ng tulong sa kanya para makapag-charge sa kanyang cellphone dahil nais nga niya makontak ang kanyang mami. Ang hindi alam ni Zoe ay nalalagay din siya sa alanganin pagkat ito ngang si Melba ay wala sa katinoan. Maaring masaktan din siya nito. Samantala, alalang-alala naman itong si Annalyn dahil kanina pa nga umaalis itong si Zoe at baka nga kung ano mangyari sa kanya lalo't hindi nakabisado ang lugar na yun. Tinawagan na nga niya ang kanyang tatay, subalit sinabi din ng kanyang tatay na wala pa nga doon si Zoe. Kaya lalong nagpapanik nga itong si Annalyn. Ilang saglit pa nga ay tinawagan niya itong si Zoe. Nababaka sakali siya na mag-ring ng cellphone nitong si Zoe. At hindi nga siya nagkakamali. Nakausap nga niya itong si Zoe. At sinabing ligtas naman daw siya. Subalit mga ilang saglit pa ay bigla na lamang hinila ni Melba ang cellphone. Bigla kasing banggitin ni Zoe ang tungkol sa kanyang daddy, ay bigla na lang nagpanik itong si Melba at hinila ang kanyang cellphone. Kaya naman naputol ang usapan nila ni Annalyn. Ang tanging nabanggit na lang niya ay Ate Melba. Kaya naman lalo ngang natataranta itong si Annalyn dahil sa tingin niya nasa panganib nga ang kanyang kapatid na si Zoe. Kaya agad namang tinanong ni Annalyn itong si Chang Susan niya dahil tela may kilala itong Ate Melba. May duda siyang nandoon si Zoe. Ngayon pinuntahan ni Annalyn ang bahay nitong si Melba para iligtas nga itong si Zoe. Subalit sa kanyang ginawa ay malalagay silang dalawa sa alanganin dahil nga itong si Melba ay wala sa katinoan. Dahil itong nga si Moira ay umuwi na lang sa kanilang bahay dahil nung nakipagsabunutan nga siya kay Chang Susan ay tela na puruhan ang kanyang ulo at bigla na lamang itong sumakit. Kaya naisip niya bumalik na lang sa Apex upang patingnan nga ito kung okay lang ba siya. Paringang ikapapahamak ni Moira ang kanyang ginawa lalo't umuwi siya ng bahay nang walang consent ng doktor at sa katigasan ng kanyang ulo kasi na umuwi na siya ng bahay para magpahinga at tuluyang makarecover ay kung saan-saan pa siya pumupunta dahil sinabihan na siya ni Robert na hayaan muna pansamantala itong si Zoe dahil nagtatampo lang at kailangan lang huminga kahit panandalian lamang. Subalit talagang nagmamatigas niya at gusto niya talagang puntahan itong si Zoe. At tuloy malalagay siya sa alanganin. Magkakaroon pa siya ng infection sa ulo dahil sa ginawa ni Chang Susan sa kanya. Samantala guys, pakaabangan natin kung makakaligtas pa nga kaya itong si Zoe at itong si Annalyn. Makakalabas pa kaya sila doon sa bahay nitong si Melba na tela inaangkin niya ngayon ng mga anak na niya ito. Matinding depression kasi ang sinapit ni Melba sa kanyang asawa dahil kinuha nito ang kanyang anak na siyang dahilan kung bakit nawawala siya ngayon sa katinoan. So, ayan lang muna guys for today's video. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys for watching.